Yung mga ganitong sistema mga ka-farmers, para bang ikakatanggal ng stress. Para mga bata, oh. Nagagawan mga ka-farmers. Pagkatapos namin mag-lunch mga ka-farmers, binalikan namin ang lugar na ito. Gilid ng ilog mga ka-farmers. Bagong spot na mga organic na pagkain ng ating mga heritage chicken, pati na rin sa ating black pigs. Ang dami dito. Hindi pa ganun kadami dahil nga palaging binabaha. Pero since tapos na ang tag-ulan, tag-init na, mas lalong lalago yan. At alam nyo na mga ka-farmers, palagi tayo nandito para mag-harvest ng pagkain ng ating mga alaga. Ayan o, nasa buhangin. Ang dami. Hindi pa yung nakakasibol dahil nga noong mga nakaraan araw, panay ang baha. Palagi nadadaanan. Pero na natapos na, sisibol ito. Dito ang dami o. Grabe mga ka-farmers. Kung dyan sa mga city ay mahal ng kangkong, ipagdating dito pagkain lang ito ng ating alagang heritage chicken. Mga tatlong pungpong lang mga ka-farmers, solve na yung ating mga alaga nito. Solve na naman yung ating mga alaga dito. Sabi ko kay Brad, bawat pupunta kami sa farm, kuha tayo ng buhangin dito para hindi maging maputik. Libre lang ito mga farmers na makukuha. Pa isang sako, dalawa. Ganda ng view ng bukid oh. Napakatingkad. Kulay asul. Yan oh. Mga kangkong yan. Mula dito hanggang doon sa dulo mga kangkong yan mga ka-farmers. Hindi nga lang nakatubo dahil nga sa malakas na baha. Ngayon magtatag-init na, wala ng baha. Marami na tayo mapagkukunan. Tara, hugasan natin para malinis. Ang sarap dito sa probinsya. Unlimited din naman ang pagkain ng ating mga heritage chicken. Ito yung matinding pagsubok mga ka-farmers. Ganun pa rin. Nabasa pa rin mga ka-farmers. Magandang hapon mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Sa ating mga ka-farmers na bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, ang inyong pag-subscribe ay napakalaking tulong. Maraming salamat. Sa araw na ito, marami yung ating pinuntahan kayo ng umaga. Namasyal tayo, pero hindi sa city, doon sa gilid ng ilog mga ka-farmers. At kahit ngayon nakakuha tayo ng maraming kangkong mga ka-farmers. Yun ang sinasabi kong bagong spot natin, bagong makukunan natin ng mga organic na pagkain ng ating mga alaga.
nandun na sa unahan yung aking brother. Ako nagpahuli ako. Mga mag-aalas 4 na. Dahil nga, noong mga nakaraan, nagtatayo pa lang kami ng kulungan ng manukan. Pasan namin yung napakalaking poste. Bigla akong napaluhod. At yung kahoy na pasan namin, tumama dito. At para bang hindi maganda ang tama. Kaya nagpahilot ako kanina. Nakatulog ako, mga 1 hour mga farmers. Kaya umuna yung aking kapatid mga farmers upang mag-spray ng herbicide paikot doon sa mga gulay at mag-prepare na rin ng pagkain ng alaga para sa hapon. Prepare na naman mga farmers para sa pagkain, patuka sa ating mga alaga. Kangkong lang sana yung aking ibibigay. Nadaanan ko itong dahon ng bilanghoy. Siguradong hindi ito aatrasan ng ating mga alaga. Kaya isinabay ko na mga kaparmers. Alam niyo ba mga kaparmers, yung labong halos maubos na daw mga kaparmers. Yung ibinigay natin kayo ng umaga halos ubos na. Kaya ito na naman yung follow up nila. Unlimited sila sa pagkain na ganito. Imagine niyo mga kaparmers, sa dami ng ating alaga, yung ating ibinibigay na commercial feeds, sa umaga 1.5 kilo, sa hapon 1.5 kilo, tapos sa ating black pigs, apat na dakot ng grower at saka starter. Ayan lang muna yung para sa kanya kasi minsan hindi nauubos, sayang. Pero pagdating sa ating heritage chicken, sa heritage chicken meron tayong 30 plus, mga 35 mga kaparmers. Sa native chicken naman mga kaparmers, meron tayong mga nasa 28 mga kaparmers. 4 na Muscovy duck, 3 na Bengala at saka yung itik. Napapagkasya yung halos 3 kilo na commercial feeds araw-araw. Yun lang yung nagagastos. Dahil na rin sa ating ginagawa na pagbibigay ng mga organic. Unlimited ho yung ating ibinibigay sa kanila. Umaga pinapalitan ko, hapon pinapalitan ko. Kaya tuloy-tuloy yung kanilang pagtutuka. Kasi minsan mga kaparmers, pag hindi natin binigyan ng mga ganito yung tutukain nila, baka yung net ang tutukain paglalaruan pag nagutom sila. Kaya para maiwasan, dito sila malilibang sa kanilang tukain na ito. Abang tawag dito, mahirap naman yung malilibang. Sa Bisaya parang kakaiba yan eh. Kaya ko nang sabihin. Oh. Ito bago. Yan. Saan kaya pipiliin nila? Okay. Yung mga ganitong sistema mga kaparmers, para bang ikakatanggal ng stress. Oh. Para mga bata, oh. Nag-aagawan mga kaparmers. Dito kayo, dito kayo. Baba muna, baba. Oh, yan muna. Oh. Pagkakata na yan. Yung nandito kanina is puno ng papaya. Talagang ubos
kahit kunti, wala na akong nakita. Papalit tayo. Ito yung labong mga kaparmers. Yung maliit, halos wala na natira. Dito sa part na malambot, naputol. Ito kasi mga kaparmers, matigas na. Yung pinakapuno talaga. Yan o. Tinutuka pa rin. Ito, nakalbo. Tayo palit. Nalbo nila. Kalbo mga kaparmers. Hindi ko na siya. Ingay ha. Ingay. Nireklamo yung ating isang subscriber. Maingay ka daw. Kaya kayo excited eh. Ito muna. Ang daming kangkong doon. Masyadong mataas ata, pero kaya yan. Hop, dito. Yan lang muna. After 30 minutes, magbibigay tayo ng pagkain nila. Shoutout nga pala sa ating mga kaparmers. Meron tayo isang kaparmers nag-comment, si Arnel Carilasa. Shoutout sa iyo kaparmers. Maraming salamat. Sabi niya, halos pareho kayo ni Jigger Villacorta. Dati nagsimula lang siya maliit na farm. Ngayon, sobrang laki na. Ang pangalawang comment niya, dati pinapanood ko si Maki Muto, Dexter's World, Agri sa Agri, si Leonicas Farm, Jigger Villacorta, Agribusiness How It Works, Pinoy Palaboy. Ngayon ikaw lagi inuuna ko. Sobra akong excited sa bago mong upload. Baka someday malayo na marating mo. So kaparmers Arnel Carilasa, maraming salamat sa iyo sa pag-appreciate sa aming ginagawa. Waray-waray ata to eh. Sabi niya eh, God bless Haimo. Waray-waray ang salita nito. Thank you kaparmers sa pag-appreciate mo sa aming ginagawa. Kahit nagsisimula pala tayo sa maliit. Actually, ang totoo, nasa abroad pa lang ako. Sila Jigger Villacorta, Dexter's World, Agri sa Agri, Pinoy Palaboy, mga ibang malalaking vlogger sa farming business ay sila din ang naging inspirasyon ko, pinapanood ko. Kaya palagi ako napapaisip, paano kung umuwi ako sa Pilipinas, gawin ko yung ganito, mag-focus ako. Kaya kung ito man ako ngayon, sila din ang naging inspirasyon ko. Hindi ko yan itinatanggi at nagpapasalamat din ako sa kanila sa mga videos na isinishare nila. Malaking tulong, lumakas yung aking loob, nagkaroon ako ng idea, nabuhay yung aking dugo, bumalik sa probinsya, at magsimula mga kaparmers. Doon ko nasabi na pagtanto na sa Pilipinas, sa probinsya, sa farming ay mayroon palang pwedeng pagkakitaan.
at pwedeng absensa. So maraming salamat sa mga kaparmers natin na nagsusuporta. God bless po sa inyo at lalo na sa inyong mga mahal sa buhay. Kung ano man ang meron ako ngayon, mas pinag-iisipan ko pa, pinapakinggan ko yung ating mga kaparmers, mga advice, mga comment. Hindi ba makapag-reply isa-isa dahil marami yung comment. Pagpasensyahan nyo na dahil ang totoo niyan mga kaparmers, actually nakakapagod but ini-enjoy ko kung ano ang meron ako dito na trabaho kasi nanggagaling yan sa aking puso. Salamat din ako sa aking kapatid na handang tumulong sa akin. Hindi pa nga tayo nagbibigay ng pagkain, may mga laman pa rin yung kanilang balon-balonan. Oh, ito nga. Lalo na yan kasi malakas kumain. May mga laman pa rin. Kaya pala ayaw kumain. Mahinang kumain mga kaparmers, mahinang tumuka dahil nga mga busog pa. Pero pag yung ibinigay natin, yung katawan ng saging, may halong commercial feeds, naku po mga kaparmers, ang lalakas kumain. Talagang favorite nila yung katawan ng saging. Lalo na pag ini-slice natin ng Madre de Agua at saka mayroong ipil-ipil. Grabe. Pinisa muna natin ito para malinis. Yan yung gustong-gusto ko sa kanila. Natatanggal yung aking pagod. Nalilibang ako. Tagalog yun mga kaparmers ha, wag Bisaya. Kasi pag Bisaya, hindi maganda ang ibig sabihin yung nalilibang. Oh, sige na, hugasan ko to. Ito magandang paramihin to mga kaparmers dahil hindi yan masilan sa pagkain tapos magbenta tayo ng karne ng Muscovy duck. Yung ating biik mga kaparmers, hindi pa siya sanay sa organic. Kung baga ito, patikim pa lang to sa kanya. Darating yung panahon, hahanap-hanapin na yung dahon na ito ng ating alagang black pea. Ang ating ibinibigay starter din na grower, pinaghalo mga kaparmers. 4 na dakot lang ito mga kaparmers dahil nung mga unang araw dinamihan natin, sayang. Okay. Saan ka? Saan ka masaya? Kung saan ka masaya, susuportahan kita. Alright. Kailan, dali. Baka kunin na iba. Bago Sabi niya siguro, nasaan na yung puno ng saging na kainan ko? Sinisip-sip niya. Kumain ka para dumami ka agad.